Paulit-ulit na lang ang drama sa mga global economic summits, parang sirang plaka na kinakanta ang paboritong kanta ng mga doomsayers. Patay na raw ang globalization. Siyempre, ang daling sabihin niyan, lalo na't nakita natin kung paano nagkandaleche-leche ang supply chain noong pandemic, dagdagan mo pa ng mga bonggang economic sanctions at ang pagbabalik ng mga bansang feeling bida sa proteksyonismo. Pero kung hihinga tayo ng malalim at titingnan ng mga resibo yung totoong data hindi yung galing lang sa chismis makikita natin na hindi naman talaga namatay ang globalization. Nagpa-belo lang siya para mag-iba ng itsura at ruta. Sa nakalipas na 3 dekada, para tayo nakatira sa isang open world game kung saan ang pera, produkto at serbisyo ay dumadaloy sa pinakamabilis at pinakamurang paraan. Walang pakialam sa borders o kung anong klaseng gobyerno meron ka dahil ang tanging Diyos na sinasamba noon ay ang profit optimization. Pero sorry na lang, dahil ang lumang modelong yan ay officially bankrupt na. Ngayon, ang mga produkto ay hindi na dumadaan sa pinakamurang daan. Dumadaan na sila sa pinakamalayong ruta, basta't safe, walang political drama, at higit sa lahat, kakampi mo ang gumagawa. Witness tayo ngayon sa isang tectonic shift kung saan hindi na cost ang pinupush kundi trust at control. At ito na nga ang simula ng tinatawag nating systematic fragmentation na parang breakup ng isang toxic na relasyon. Isipin mo na lang na noong araw, ang global economy ay parang isang higanteng unli buffet kung saan kahit sino ay pwedeng kumuha ng kahit ano nang walang harang. Ang mga dambuhalang kumpanya ay parang mga digital nomads na kung saan-saan nagtatayo ng factory basta't mura ang pasahod at kahit kanino nagbebenta basta't may pambayad. Yun yung golden age ng just-in-time supply chain na akala natin ay forever na. Pero ang ilusyon ng flat world ay biglang nagkalamat nung nagkaroon ng mga bottleneck na parang traffic sa EDSA. Mula sa mga barkong na stuck sa Suez Canal hanggang sa kakulangan ng chips dahil sa away ng mga superpower, biglang natauhan ang mundo na ang pagdepende sa iisang bansa para sa lahat ng kailangan mo ay isang malalang sakit na pwedeng pumatay sa ekonomiya mo. Biglang naging pader ang distansya at ideolohiya at ang mga produkto ngayon ay kailangan munang dumaan sa mga invisible na checkpoint bago makarating sa iyo. Ang mga bansa ngayon ay busy sa pagtatayo ng mga economic fortress. Hindi gamit ang semento kundi gamit ang mga tariff barriers, export bans sa tech at mga rules na mas mahigpit pa sa parents mo noong high school. Hindi ito aksidente lang. Ito ay isang sinadyang pag-remodel ng buong sistema ng pandaigdigang kalakalan para masigurong hindi sila maiiwan sa ere. Ang desisyon kung saan bibili at kanino magbebenta ay hindi na lang simpleng math problem tungkol sa kikitain mong barya. Naging isang komplikadong equation na ito kung saan ang national security, strategic alliances at ang takot na mag-ghost ng supplier ang priority. Isang tech giant ngayon ang handang magbayad ng extra 20% para sa isang pyesa basta't sigurado silang gawa ito sa isang bansang ka-vibes nila o yung may parehong democratic values o kasama sa kanilang security pact. Ibig sabihin, sa bagong mapa ng kalakalan, ang mga linya ay hindi na iginuguhit gamit ang tinta ng free trade agreements, kundi inuukit na gamit ang mga defense treaties at sharing ng core technology. Ang dating open network ay unti-unti nang nagsasara at nahahati sa mga parallel ecosystems, kung saan ang mga koneksyon ay nangyayari lang sa mga signal na talagang pinagkakatiwalaan. Ito ang bagong katotohanan. Tinalo na ng tiwala ang presyo bilang ultimate currency sa international trade at dahil ang tiwala ay mas mahirap hanapin kaysa sa murang labor, asahan mo nang ang gastos sa pagpapatakbo ng mundo ay tataas ng bonggang-bongga. Huwag nating isipin na nangyari ito overnight dahil lang sa isang masamang panaginip. Ito ay bunga ng mga dekadang sama ng loob sa loob ng global capitalist system. Noong na-realize ng mga higanting manufacturing hubs na kaya nilang imanipula ang mundo gamit ang kanilang supply chain, sinimulan nilang gamitin ito bilang armas. Siyempre, hindi naman papatalo ang mga malalaking consumer nations. Ginamit din nilang sandata ang kanilang mga rules, batas at purchasing power. Ang resulta ay isang mundo
kung saan ang bawat transaksyon ay tinitingnan sa ilalim ng mikroskopyo ng pagdududa. Wala nang nagtatanong kung paano ito gagawing pinakamura. Ang tanong na ay ano ang gagawin natin kapag biglang pinutol ang supply na ito bukas? Ang sagot sa tanong na yan ang nagtutulak sa mga bansa at kumpanya na i-overhaul ang kanilang buong network. Ang tibok ng puso ng ekonomiya ngayon ay hindi na greed kundi kaba at pag-iingat, at kahit na nagpapump pa rin ng dugo ang globalization, naging isa na itong malamig na makina na nakaprogram para sa survival imbes na sa mabilisang paglago. Pagdating ng taong 2026, hindi naman natuloy ang apocalypse na hula ng mga mahilig sa conspiracy theories. Ayon sa mga report ng IMF, ang global economy ay buhay pa rin at nakaka-adapt pa nga sa paraang nakakashoot. Ang sikreto sa likod ng survival na ito ay ang teknolohiya at ang pagiging madiskarte ng mga private companies. Kapag may nagsarang pinto sa trade, ang mga AI algorithms at smart logistics ay agad na nakakahanap ng mga pasikot-sikot na daan para lang makadaloy ang mga produkto. Natuto na ang mga kumpanya na mag-imbak ng stocks, maghanap ng maraming suppliers at gumamit ng automation para punan ang mga butas sa supply chain. Pinatunayan lang nito na ang global economic system ay mas matibay pa sa breakup nyo. Hindi ito parang makina na masisira agad kapag may isang tornilyong natanggal, kundi parang isang buhay na organismo na kayang mag-heal at mag-regenerate. Pero huwag kang pakakasiguro dahil ang paghinga sa isang mundong kulang sa oxygen ay hindi nangangahulugang okay ang lahat. Sadyang nakahanap lang tayo ng paraan para hindi tuluyang malunod. Pero syempre walang libre sa mundong ito. At ang presyo ng pag-adapt na ito ay ang mabagal na paglago ng ekonomiya sa buong mundo, sabi nga ng OECD. Kapag kailangan mong dumaan sa malayo imbes na sa shortcut, mas marami kang gas na mauubos at mas maraming oras ang masasayang. Kapag kailangan mong mag-maintain ng 3 suppliers sa 3 magkakaibang kontinente imbes na isa lang, ang gastos mo sa management ay tataas ng parang presyo ng sibuyas sa Pinas. Ang sinadyang redundancy na ito ay isang uri ng hidden tax na pasan-pasan nating lahat ngayon. Ang trade flows ay parang binabatak at kumikiskis sa mga bureaucratic at geopolitical barriers. Kaya ang gulong ng prosperity ay bumabagal. Ang productivity ng mundo ay stagnant dahil ang malaking bahagi ng resources ay hindi na ginagamit para gumawa ng bagong value, kundi para lang gumawa ng mga backup systems at protektahan ang sarili sa ruwiro. Nag-aaksaya tayo ng energy para lang manatili sa kinalalagyan natin, imbes na umabante, na parang isang taong nagbubuhat ng mabigat na armor, para lang hindi mapanaligtas ka nga. Pero hindi ka na makatakbo ng mabilis. Mula sa mga macro data na ito, malinaw na ang susunod na dekada ay magiging stable pero inefficient. Stable dahil mahirap nang gumuho ang buong sistema dahil lahat ay may plan B, C hanggang Z, pero inefficient dahil ang pag-maintain ng stability na yan ay nangangailangan ng napakalaking pera na kumakain sa profit ng kumpanya at sa purchasing power ng mga tao. Ang systematic fragmentation na ito ay hindi isang error sa system, feature na talaga siya. Ang mga malalaking ekonomiya ay tanggap na ang trade-off na mabagal ang growth basta't secured ang strategic interests nila. Handa silang mag-subsidize ng bilyon-bilyong dolyar sa mga local industries na hindi naman competitive para lang masiguradong hindi sila aasa sa kalaban kapag nagkagulo na. Ang paglipat mula sa isang optimized system patungo sa isang armored system ay tuluyan ng binabago ang mapa ng kung paano ipinamamahagi ang yaman sa mundo. Para mas maintindihan ang pagbabagong ito, tingnan natin ang mga simpleng desisyon sa loob ng mga kumpanya. Dati, ang goal lang ng isang purchasing manager ay hanapin ang pinakamurang pyesa na hindi naman madaling masira para lumaki ang bonus niya. Simplang ang laro noon. Pero ngayon, ang number 1 criteria ay hindi na magkano, kundi gaano ka-delikado. Tinatanong na nila kung ang supplier ba na ito ay nasa bansang pwedeng ma-sanction bukas o kung ang ruta ba ng barko ay dadaan sa dagat na may nagpapatayan. Dahil sa takot na ito, ang mga kumpanya ay handang pumirma ng mga long-term contracts na mas mahal basta't galing sa mga bansang katropa, malapit sa kanila o pareho ang kulay ng politika. Ito ang tinatawag na risk localization.
kung saan ang dagdag na gastos ay itinuturing na lang na insurance premium para hindi tumigil ang negosyo sa mundong papuno ng plot twists. Ang pinakamalaking pagbabago na nakikita natin ay ang pag-usbong ng block-based trade. Hindi na flat ang mundo, naging parang mga tipak na bato na ito na naghihiwalay. Sa isang panig, nandoon ang tropa ng US, EU at mga strategic allies gaya ng Japan at South Korea na pilit na hinihigpitan ang kanilang economic links base sa democratic standards at environmental rules. Sa kabilang panig naman, nandoon ang China na nagpapatibay ng sarili nilang ecosystem sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative, kumokonekta sa mga bansang game sa kanilang rules. At sa gitna, nandoon ang Global South, ang mga bansa sa Asia, Africa at Latin America na parang mga taong ayaw madamay sa away ng mag-ex, sinusubukang maging neutral para makapagnegosyo sa magkabilang panig. Ang pagkakahati-hating ito ay nangangahulugan na ang trade ay hindi na talaga global. Nagiging internal na lang ito sa loob ng bawat ecosystem kung saan may mga invisible na pader sa pagitan ng mga block. Sa loob ng mga saradong ecosystem na ito, ang batas ay self-reliance at pagbawas ng dependency sa kalaban. Ang mga bansa sa isang block ay gumagawa na ng mga circular supply chains kung saan ang raw materials ay kinukuha, pinoproseso at ibinebenta sa loob lang ng kanilang circle of friends. Ang nakakaaliw dito ay baka hindi naman talaga bumaba ang volume ng trade sa mundo, pero ang itsura ng mapa ay ibang-iba na. Ang trade flows ay mas malakas sa pagitan ng mga magkakaalyado, habang ang daloy sa pagitan ng mga magkakaaway ay parang gripo na unti-unting isinasara. Hindi lang ito sa mga gamit o pagkain. Damay pati data, teknolohiya, at financial standards. Ang mundong nahahati sa mga block ay nangangahulugang magkakaroon tayo ng iba't ibang tech standards, iba't ibang payment systems, at iba't ibang rules. Ang kawalan ng pagkakaisa na ito ang pinakamalaking sakit sa ulo para sa mga global corporations dahil kailangan nilang maging parang may split personality para lang maka-adapt sa bawat ecosystem. Kasabay ng pagbuo ng mga block na ito ay ang paglitaw ng security-driven trade. Sa bagong era na ito, nag-iba na ang definisyon ng produkto. Ang mga bagay na dati ay binibili lang natin sa palengke ng walang malisya, ngayon ay itinuturing na strategic national assets. Ang mga semiconductor chips ay hindi na lang pyesa ng cellphone, sila na ang utak ng mga makabagong armas at susi sa AI dominance. Ang energy ay hindi na lang panggatong. Ito na ang life support ng buong bansa tuwing taglamig. Ang mga rare earth minerals ay hindi na lang dumi sa lupa. Sila na ang dugo ng green transition. Kapag ang produkto ay naging strategic asset, ang law of supply and demand ay tinatapon na sa bintana. Ang mga gobyerno ay nakikialam na sa market, nagbabawal ng export at bumibili ng mga minahan sa ibang bansa para lang masiguradong hindi sila mauubusan. Ang free trade ay pinalitan na ng state capitalism, kung saan national security ang nasusunod sa bawat pirmahan ng kontrata. Ang konsepto ng friendshoring ay naging favorite word na ng mga policy makers. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik ng factory sa sariling bansa, kundi ang paglipat ng production sa mga bansang trusted partners. Ang logic dito ay napaka-pragmatic. Hindi mo kailangan ng pinakamura. Kailangan mo lang ng supplier na hindi ka sasaksakin sa likod kapag may krisis. Ang mga bagong trade agreements ngayon ay hindi na tungkol sa pagbabawas ng tax, kundi tungkol sa pagsisiguro na may access ka sa supply chain, may early warning system sa shortages, at pangako na hindi gagamitin ng trade para i-blackmail ka sa politika. Ang shift na ito ay gumagawa ng isang circle of trust kung saan ang mga magkakampi ay naghahati-hati sa resources at tech, pero sa kabilang banda, napakalupit nito para sa mga bansang nasa labas ng bilog. Ang friendshoring ay binabago ang daloy ng investment sa mundo, ginagawang mga economic alliances ang mga political friendships. Lahat ng pagbabagong ito ay humahantong sa isang conclusion. Ang international trade ay hindi na math. Ito ay geopolitics na nakasuot ng disguise. Bawat export deal, bawat port construction, bawat 5G contract ay may kasamang agenda tungkol sa influence, soft power at control. Ang mga economists ngayon ay hindi na pwedeng tumingin lang sa balance sheets,
Kailangan na rin nilang magbasa ng intelligence reports at makinig sa mga speech ng mga diktador o presidente sa malalayong bansa. Ang pagsasama ng ekonomiya at security ay gumawa ng isang business environment na parang baimin isang maling hakbang lang, sabog ka. Ang mga multinational corporations na dati ay feeling citizens of the world, ngayon ay napipilitang pumili ng panig at patunayan ang kanilang loyalty sa kanilang home country habang umiiwas sa mga cross-border sanctions. Ang flat world ay naging isang baku-bakong daan ng economic nationalism. Para makita natin kung paano nire-redraw ang mapa, tingnan natin ang mga real-life examples. Isang magandang case study ang partnership ng European Union at Australia. Sa labas, mukha lang itong normal na trade deal, pero sa totoo lang, isa itong strategic move ng EU para makakuha ng raw materials para sa kanilang green energy transition nang hindi na umaasa sa China. Alam ng EU na kung gusto nilang maging bida sa electric vehicles, hindi nila pwedeng hayaan na ang kalaban nila ang may hawak ng leeg nila pagdating sa minerals. Sa pag-connect sa Australia, isang bansang mayaman sa resources at ka-vibes nila sa demokrasya, gumagawa sila ng isang safe supply route na hindi kayang kontrolin ng Beijing. Ganito na iginuguhit ang bagong mapa, base sa geopolitical safety imbes na sa lapit ng distansya. Hindi lang sa Europe nangyayari ito. Sa buong mundo, ang mga malalaking bansa ay parang mga uhaw na naghahanap ng alternatibong sources ng raw materials para basagin ang monopoly ng iilan. Parang isang katawan na gumagawa ng bagong ugat para i-bypass ang isang bara sa artery. Ang mga Western mining companies ay binibigyan ng bilyon-bilyong pondo ng kanilang gobyerno para buksan ulit ang mga lumang minahan o makipagsapalaran sa Africa at South America. Ang goal ay hindi ang makakuha ng pinakamura, kundi ang masiguradong hindi mapuputol ang supply dahil lang sa isang political decision ng kalaban. Ang pag-decentralize ng supply chain na ito ay sobrang mahal at matagal dahil ang pagtatayo ng minahan ay hindi parang pagluluto ng instant noodles. Aabutin yan ng dekada. Pero para sa mga strategist, sulit na presyo ito para sa kalayaan at national security sa hinaharap. Ang sentro ng labanang ito ay ang mga strategic minerals gaya ng lithium, nickel, cobalt at lalo na ang rare earths. Dati, mga boring na industrial items lang ang mga ito na walang pumapansin. Pero ngayon, sila na ang mga soft weapons na nagdidikta sa tadhana ng mga bansa. Walang lithium, walang battery, walang rare earths, walang wind turbines, walang missiles, at walang touchscreens. Kung sino ang may hawak ng pagmimina at pag-refine ng mga ito, siya ang may hawak ng susi sa future economy. Ang realization na ito ang nagpasimula ng isang bagong uri ng arms race kung saan ang mga minahan ay parang mga military bases at ang mga supply contracts ay parang mga peace treaties. Ang labanan para sa resources ay binabago ang trade tungkol sa pagiging isang zero-sum game kung saan ang panalo ng isa ay talo ng iba. Kapag ang minerals ay naging armas, ang mga bansang may hawak nito ay nagsisimula ng mag-demand ng kung ano-ano. Ang paglilimita sa export o pag-require sa mga kumpanya na i-transfer ang kanilang tech kapalit ng access sa minahan ay naging normal na galawan na. Dahil dito, ang mga consumer nations ay napipilitang mag-invest sa recycling tech o maghanap ng alternative materials para lang hindi ma-hostage. Ang gyerang ito ay walang putukan, pero ang pinsala nito sa global economic structure ay ramdam na ramdam. Sinisira nito ang efficiency ng free market, pinapataas ang presyo ng bilihin at gumagawa ng mga matitinding bottleneck. Ang mga produkto ngayon ay may dalang power at ang kanilang daloy sa mapa ay ang mismong paggalaw ng mga geopolitical tectonic plates. Isa pang malinaw na senyales ng fragmentation na ito ay ang pagbabalik ng mga tariffs. Sa loob ng maraming taon, ang tariffs ay itinuring na parang bad fashion sense ng nakaraan. Pero ngayon, back in style na sila. Hindi na lang sila ginagamit para protektahan ang mga local farmers, kundi ginagamit na silang filter para sa mga partners at parusa para sa mga pasaway. Mayroon na tayong mga punitive tariffs, carbon border taxes, at technical barriers para harangin ang mga produktong galing sa mga bansang hindi sumusunod sa environmental o labor standards. Sa paggamit ng tariffs ng may pinipili,
nire-restructure ng mga malalaking bansa ang global supply chain para paboran ang kanilang mga tropa at isolate ang kanilang mga karibal. Ang tariffs ay naging isang matalim na diplomatic tool sa panahong ito. Ang China Plus One strategy ang pinakabonggang ebidensya kung paano nagre-react ang mga kumpanya dahil ayaw nilang ilagay ang lahat ng itlog sa iisang basket. Ang mga multinational companies ay naglilipat na ng production sa mga bansa gaya ng Vietnam, Mexico o India. Pero huwag kang magkakamali, hindi nila tuluyang iniiwan ang China. Masyadong masarap ang market sa China at masyadong maganda ang ecosystem nila para talikuran. Ang ginagawa nila ay gumagawa sila ng parallel supply chains, isa para sa China market at isa para sa US at Europe. Ang shift na ito ang nagpabida sa mga bansa gaya ng Vietnam at Mexico bilang mga bagong transit hubs sa isang global trade network na lalong nagiging parang sapot ng gagamba sa sobrang komplikado. Ang totoong kwento dito ay hindi naman talaga umaalis ang supply chain. Nagmo-multiply lang sila. Imbes na isang diretso at murang system, nagkakaroon tayo ng maraming parallel systems na may redundancy. Ang pag-duplicate ng mga factories at logistics networks sa iba't ibang bansa ay sinadyang pag-aaksaya para lang may reserba kapag nagkaaberya. Tanggap na ng mga kumpanya na mawawala ang economies of scale kapalit ng kakayahang makasurvive sa mga geopolitical shocks. Ang pag-clone na ito ay nangangailangan ng napakaraming capital at nagpapakomplikado sa management. Pero sa mundong pwedeng magbago ang lahat dahil lang sa isang tweet ng politiko o isang bagong virus, ang pagkakaroon ng maraming supply chains ang pinakamagandang insurance policy para hindi mabangkarote. Pero gaya ng lahat ng insurance, may premium na kailangang bayaran at ang presyo ng isang fragmented world ay sobrang mahal. Ang direktang epekto ng pagtalikod sa cost optimization ay ang pagtaas ng presyo ng lahat ng bagay. Kapag ang mga factories ay inilipat mula sa mga pinaka-efficient na lugar patungo sa mga safe na lugar na wala namang maayos na kalsada o skilled labor, babagsak talaga ang productivity. Ang pag-manage ng maraming supply chains at pagharap sa iba't ibang tariffs ay isang maling pasakit sa ulo at bulsa ng mga negosyo. Ang energy ng global economy ay nauubos lang sa mga friction na ito imbes na gamitin sa innovation. Ang sistemang ito ay parang isang sasakyan na laging nakapreno. Ligtas ka nga, pero ang bagal mo at ang lakas mo sa gas. Ang pagtaas ng production cost ay hindi naman kinakain lang ng mga kumpanya. Pinapasa yan sa ating mga consumers. Kaya heto tayo sa harap ng multo ng persistent inflation. Ang inflation ngayon ay hindi na lang dahil sa pagprint ng pera, kundi dahil sa mismong structure ng trade. Kapag hindi na pwedeng gawin ang gamit sa pinakamurang lugar, ang presyo ay aakyat at mahirap na itong pababain. Ang mga central banks ngayon ay nahihilo na kung paano ikokontrol ang inflation na ito ng hindi pinapatay ang ekonomiya sa pamamagitan ng mataas na interest rates. Ang inflation na ito ay parang isang hidden tax na binabayaran nating lahat para sa pagiging makabayan o pagiging paranoid ng ating mga gobyerno. Sa gitna ng gulo na ito, ang mga multinational corporations ay parang mga acrobat na naglalakad sa alambre. Kailangan nilang balansehin ang pagkita ng pera para sa mga shareholders at ang pag-iwas sa political landmines para hindi sila makancel ng mga gobyerno. Isang maling supplier lang o isang maling post sa social media tungkol sa geopolitics, pwedeng ma-freeze ang assets mo o ma-boycott ang produkto mo. Kailangan na nilang kumuha ng mga sandamakmak na lawyers at geopolitical consultants para lang intindihin ang mga magkakasalungat na rules ng mga bloc. Ang fragmentation ay ginawang isang battlefield ng business world kung saan ang galing mo sa diplomacy ay kasing halaga na ng galing mo sa tech. Hindi lang mga higanteng kumpanya ang apektado, pati ang mga maliliit na bansa ay nadadamay sa power play na ito. Dati pwedeng maging friend to all, enemy to none ang isang maliit na bansa. Pero ngayon, ang neutrality ay naging isang luxury na hindi na kayang bayaran ng marami. Pinipilit ng mga superpower ang mga maliliit na bansa na pumili. Sumama sa aming tech block o mawalan ng access sa aming market. Gamitin ang aming 5G o mawalan ng trade privileges. Ang mga maliliit na bansa ay naiipit sa gitna. At ang pagpapanatili ng balanse ay naging isang nakakapagod na sining
May ruiro silang madurog sa pag-uumpugan ng mga higante at maging barya na lang sa isang mas malaking laro ng chess. Para mas ma-visualize ito, isipin mo na ang global economy ay parang internet. Dati, para itong isang open web kung saan lahat ay pwedeng mag-connect at mag-share ng data, pero ngayon, nahahati na ito sa mga intranets. May mga firewalls na, may sariling encryption, at kailangan mo ng special access para makapasok. Ang daloy ng pera at gamit ay dumadaan sa mahigpit na censorship sa bawat gate. Ang fragmentation na ito ay hindi lang nagpapabagal sa lahat, kundi gumagawa rin ng mga blind spots kung saan hindi na tayo makapag-coordinate para sa mga global problems gaya ng climate change. Ang isang mundong nahahati sa mga isla ay laging mas marupok at mas madaling masaktan kaysa sa isang mundong konektado. Sa gitna ng kaguluhan ng pag-redraw ng mapa, lumalabas na kung sino ang mga panalo at talo. Ang unang layer ay ang mga bansang gaya ng Vietnam, Mexico at India na nakikinabang sa paglipat ng supply chain. Dahil sa kanilang location at murang labor, sila ang naging bagong paboritong tambayan ng mga investors. Pero wag silang masyadong mag-celebrate dahil ang karamihan ng ginagawa nila ay assembly lang habang umaasa pa rin sila sa raw materials mula sa China at sa mga buyers mula sa West. Ang pagiging transit hub ay nagdadala ng yaman pero kailangan nilang mag-level up kung ayaw nilang maging habang buhay na laborer lang sa global value chain. Ang pangalawang layer ay ang mga tunay na may hawak ng kapangyarihan, ang US at China. Kahit na may fragmentation, sila pa rin ang boss. Hawak ng US ang design ng chips, AI, software at ang global financial system. Samantala, hawak naman ng China ang refining ng minerals, batteries, solar energy at ang pinakamalaking hardware manufacturing ecosystem. Ang away ng dalawang ito ay hindi para patayin ang isa't isa, kundi para gumawa ng bagong rules kung saan ang buong mundo ay iikot sa kanila. Ginagamit nilang armas ang kanilang mga core advantages para gumawa ng mga exclusive zones kung saan sila ang nagdedesisyon kung sino ang kasali at sino ang ligwak. At sa pangatlong layer, nandoon ang mga naiipit gaya ng European Union. Ang EU ay dumadaan sa isang matinding identity crisis. Gusto nilang maging independent pero ang totoo ay dependent pa rin sila sa security ng US at sa energy at minerals mula sa ibang bansa, pati na sa market ng China para sa kanilang mga sasakyan. Ang paglalakad sa gitna ng US at China habang pinoprotektahan ang kanilang values at bulsa ay nagpapahina sa kanila. Ang lesson dito, sa bagong versyon ng trade war, walang absolute winner. Ang pagpunit sa isang efficient global system ay nagdadala lang ng lugi sa lahat. Ang labanan na lang ngayon ay kung sino ang mas matibay ang sikmura at sino ang mas kaunti ang mawawala sa larong lahat ay talo. Balik tayo sa simula, hindi patay ang globalization. Hindi pwedeng burahin ang koneksyon ng mundo dahil nakabaon na ito sa DNA ng modernong buhay. Pero ang globalization ay dumadaan sa isang masakit na upgrade. Globalization 2.0. Mas malupit ito, mas seryoso, at ang dating pagiging inosente tungkol sa free market ay pinalitan na ng malamig na kalkulasyon ng power. Kung dati, ang mapa ay iginuhit gamit ang tinta ng mura at mabilis, ngayon ay iginuguhit na ito gamit ang kapangyarihan at takot. Takot na mawalan, takot na umasa, at takot na ma-compromise ang security. Ang systematic fragmentation na ito ay gumawa ng isang bagong structure, mas matibay sa krisis, pero mas mabigat, mas mahal, at mas inefficient. Pinagpalit natin ang mabilis na pag-asenso para sa isang peking peace of mind. Habang tinitingnan natin ang susunod na 10 taon, isang katotohanan ang hindi na mababago. Ang international trade ay wala ng neutralidad. Bawat container, bawat investment at bawat code na tumatawid sa border ay may dalang bigat ng politika. Sa isang fragmented world, ang tanong ay hindi na kung paano babalik sa dati. Ang tanong ay sa mundong ang trade ay sandata na at ang tiwala ay napakamahal, sinong bansa ang may sapat na galing para maging sentro ng mga bagong ecosystem na ito? O baka naman lahat tayo, mula sa mga superpower hanggang sa mga developing nations, ay sinusubukan na lang mag-survive sa isang sistemang sira-sira at magastos pero wala na tayong magagawa para baligtarin? Ang sagot sa tanong na ito ang magdidikta hindi lang sa yaman ng mga bansa,
kundi sa kung sino talaga ang may hawak ng remote control sa ika-21 siglo.